Sa pong magandang umaga sa ating pong mga kagalang-galang na sangguniang bayan. Tayo po ay pwede na po bang mag-umpisa ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang na bagong bukas ang McDo sa Katanawan, ang kagalang-galang Konsehal Bomel De Vero. Susundan ko lang po ang sinabi ng ating tagapangulo. Isang magalang na umaga po sa lahat ng membro ng Sangguniang Bayan, kay Vice Mayor, kay Sec Uday, at sa lahat po ng nakikiisa sa teleradyo. Umpisahan po natin ang ating pagpupulong sa isang panalangin. Sa ngalan naman ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at papagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo nang may pagpakumbaba at buong puso naming idinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito'y maging makatarungan, makabuluhan, at makakatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya at basbas sa bawat isa sa amin. At lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Pambansang awit ng Pilipinas, lupang hinirang. Mga kalalawigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Hayang mag-iliw, dalas na silang alam, alam ng puso, sa tingin mo'y buhay. Lupang hinirang, kuya ka ng magiting, sa manlupin, di ka masisingil, sa nagatang tulog sa simoy at sa langit mong pamaw, ay di ka ng nagkakaw, sa paglayang minamahal, ang isang lang magawat mo'y tagumpay ka nakikinig, ang bituin at araw na kailan huwag ay di magtininig, lumang ang araw ng walang ating pansinta, mo'y langit sa piling mo. Ang ligaya ng kartay mga akit, ang mamatay ng dahil sa'yo. The Councilor Grid. I am a Philippine Councilor, mandated by law on acting such an ordinance that redound to the general welfare of my constituent and their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service as a guiding principle of my official act, as a thread of my local legislation, to my mighty God in my mind and heart, and shall be true to my constituent and the Filipino people. Thank you po. Muli po ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating mga kababayan na nakasubaybay po sa ating teleradyo. Ang atin pong pagbasa at pagtitibay ng ating nakaraang katitikan. Gandang umaga po sa ating lahat. Ang katitikan, ang tala-arawan ng Sangguniang Bayan noong October 13, 2025 ay forwarded na po sa email ad ng ating mga Sangguniang members at handa na po itong pagdibayin.
Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po. Magandang umaga po, kagalang-galang na tagapangulo. Tagapangulo, kung wala na pong paglilinaw sa ating pong nakaraang katitikan or pagwawasto, ay hinihiling ko po na mapagtibay na ito ngayong araw. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang pagpupulong ay pinangalawahan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel Divero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Maraming salamat po muli at kagalang-galang na tagapangulo. Ang ating pong agenda at calendar of business ay ang mga sumusunod po. A resolution approving for the updating of the local cultural property inventory of Tagkawayan, Quezon and its endorsement to the NCCA. Kaya ito. Konsehal. Hinihiling ko po na mapa-refer sa Committee on Tourism po. Ito, kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Letter B, a resolution requesting the National Historical Commission of the Philippines for the declaration and historical markings of the Manuel L. Quezon Monument and the Sibalon Lighthouse as heritage sites and structures located in the municipality of Tagkawayan, Quezon. Hinihiling ko pong muli. Also to Honorable Councilor Rachel Eliasar. Letter C, a resolution requesting for the provincial government of Quezon to facilitate the designation of Quezon Medical Center or QMC as a referral facility for autism and to facilitate its accreditation as a PhilHealth Z-benefit package provider for children with developmental disabilities, interventions, and rehabilitation. Hinihiling ko po na mapa-refer po sa Committee on Health. Kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Letter D, kapasyahang humihiling na magkaroon ng committee meeting sa pamamagitan ng Komitiba ng Agrikultura kasama ang iba pang mga miyembro ng Sangguniang Bayan at kagawad ng barangay na humahawak ng Komitiba ng Agrikultura para talakayin ang mga issues sa agrikultor, lalo tigit sa usapin sa babuyan at palayan. Hinihiling ko po, Mr. Chair, na ma-refer po sa nasabing komitiba. Kagalang-galang Konsehal Bomel Divero. Kapasyahang nagbibigay muli ng pahintulot sa ating punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Eliazar, sa ngalan ng pamahalang bayan ng Tagkawayan na pumasok at lumagda sa isang kasunduan sa pagitan ng Philippine Coconut Authority para sa pagpapagamit bilang coconut nursery ang ibang lupa sa parte ng pamahalang bayan na nasasakupan ng Barangay Santa Monica. Also to the Committee of Konsehal Bomel Divero. Thank you, thank you po, Tagapangulo. Letter F, CSO Accreditation. Samahan ng magniniyog ng Barangay Landing ay hinihiling ko pong maparefer po sa komitiba ng CSO po. To the Councilor Joel Enriquez. Letter G, ang ating pong proposed municipal annual budget calendar year 2026, maparefer po sa komitiba ng budget. To the Honorable Councilor Riby Masangkay. Thank you po, Mr. Chair. Meron po tayong mga nagdaan po kanina sa committee meeting na mga supplemental budget na mga SK at mga barangay. Hindi ko na po isa-isahin. Ang apat po na ito ay nagdaan naman na po sa komitiba ni Konsehala Riby Masangkay. At meron po tayong mga 13 na unfinished business, mga ating pong hindi pa tapos
na mga ordinansa. Ito naman po ay may nakasaad kung sino po yung mga nag-sponsor. So, yun lamang po Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Good morning po, Mr. Presiding Officer, honorable members of the Sangguniang Bayan. On behalf of the Committee on Culture and the Arts, I am respectfully introducing a resolution. Mr. Presiding Officer, ito po ay update lang sa resolution number 165, series of 2024. Ito po ang titulo, a resolution adopting the culture property inventory of the Municipality of Tagkawayan, Province of Quezon. The intent of this resolution is to simply to update and submit the latest cultural property inventory of our municipality as required by law. With that, I move that this resolution be included in today's agenda for proper deliberation. Alin yun? Number. Resolution approving for the updating of the local cultural property. Resolution to ng ano? Updating resolution po, Updating resolution. Mr. Presiding Officer, opo. Sa tourism nga. Mungkahi po. Thank you po, Mr. Presiding Officer. Pinangalawahan po ang mungkahi po ng ating kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar ng kagalang-galang Konsehal Porge Salombides. Meron po ba ang paglilinaw? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Thank you po. Ganon din po sa under the same committee, ako po ay nagmumungkahi ng isang resolusyon. A resolution requesting the National Historical Commission of the Philippines or the NHCP for the declaration and historical marking of the Manuel L. Quezon Monument and the Sibalon Lighthouse as heritage sites and structures located in the municipality of Tacloban, Quezon. Resolution po para pag-request na ating sa National Historical Commission of the Philippines, seconded by Honorable Councilor Jonas Frondoso. Meron po bang pagtotal? Kung wala po, ay atin na po itong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan at sa atin pong Secretary to the Sangguniang Bayan, Mrs. Rodalyn Rojo. Magandang umaga po. Kahilingan po sa QMC, Quezon Medical Center. A resolution requesting the provincial government of Quezon to facilitate the designation of Quezon Medical Center as a referral facility for autism and to facilitate its accreditation as a PhilHealth benefit package provider for children with developmental disabilities, interventions, and rehabilitations. Sapagkat sa kaalaman po ng lahat, ang magpa-check up po ng isang may karamdamang autism ay napakalaking halaga. Kung kaya po isinama po natin sa kahilingan na mapasama sa PhilHealth benefit, sapagkat ito po ay malaki ang magiging tulong sa ating mga kababayan bilang referral facility o dalubhasang ospital para po sa autism at mga batang may developmental disabilities para po sa bayan ng Tagkawayan. Maraming salamat po. Resolution po para sa pag-request sa ating provincial government para po sa Quezon Medical Center as a referral facility for autism. Pinangalawahan ng kagalang-galang Konsehal Porge Salombides. Meron po bang pagtotol?
Kung wala po, ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you very much, Tagapangulo, at sa lahat ng bumubuo ng Sangguniang Bayan. Kapasyang humihiling na magkaroon ng committee meeting sa pamamagitan ng Komitiba ng Agrikultura kasama ang iba pang membro ng Sangguniang Bayan at mga kagawad ng barangay na humahawak ng Komitiba ng Agrikultura para talakayin ang mga isyu sa agrikultur lalo't higit sa usapin ng babuyan at palayan. Resolution po para sa ating una, 45 barangay kagawad ng 45 barangay at ang ating po mga Sangguniang Bayan para po sa issues ng agrikultur at usapin sa babuyan at palayan ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagdilinaw? Pagtutol? Kung wala po, ay atin na pong itatanong kung kailan po i-schedule ng mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, lalo na ng ating committee chairman. Siguro ibato na lang mamaya, ipasa na lang mamaya sa ating sekretary. So, pinagtitibay po ng walang pagtutol. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Kapasyang magbibigay muli ng pahintulot sa ating punong bayan, kagalang-galang Luis Oscar T. Ilazar, sa pangalan ng pamahalaang bayan ng Tagkawayan, na pumasok at lumagda sa isang kasunduang MOA sa pamamagitan ng Philippine Coconut Authority, PCA, para sa paggamit bilang coconut nursery sa isang parte ng lupa sa pamahalang bayan sa Barangay Santa Monica. Mungkahi po pagbibigay ng pahintulot sa ating punong bayan at sa Philippine Coconut Authority o PCA, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin din pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Renewal po ng accreditation ng Samahan ng Magniniyog ng Barangay Landing. Accreditation po ng renewal na accreditation po ng Samahan ng Magniniyog ng Barangay Landing, pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin natin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Kahilingan po na maitala bilang unang pagbasa ang proposed municipal annual budget para po sa taong 2026. Tayo naman po ay may mga kopya na ang bawat isa. Kung kaya po iminumungkahi ko na magkaroon po ng budget hearing kasama po ang mga pinuno ng iba't ibang tanggapan sa November. Kaya po November ay para po mapag-aralan ng 2 linggo. Mga November, ano kayang November 4 ay holiday. Ano ko na lang po ang schedule para po kukunin ko muna po ang consensus ng mga kagalang-galang na konsehal. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong tagapangulo. Nais ko lang pong linawin po sa kapulungan ito kung ito po bang kopya ng budget natin for 2026. Sa pagtalakay po nito, tayo po ba'y mag-iimbata po ng mga pinuno ng bawat tanggapan? Ito po ba'y halimbawa sa unang imbita ay 3 hepe,
weekly po ba ang pag-iimbita? Opo. Apo. Opo. Kung ganun po ay dahil magkakaroon tayo ng panahon para pag-aralan po ito, ay pwede po kaya, Mr. Chairman, na para hindi ho tayo malito sa pagtatanong, kung meron mang itatanong, sapagkat ito rin na may dumaan na rin po sa budget hearing, ano po, at kung may maitanong man po siguro, hindi naman siguro ganun magdarami, ay hinihiling ko po na para hindi tayo malito ay magkaroon tayo ng numbering. Halimbawa po ay may page 1, page 2 para pagka may nagtatanong ay alam po kagad. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po at maraming salamat po sa suggestion. Pero nakita ko po ang ganda nga po ng pagkaka-prepare ngayon ng annual budget natin. May anong tawag po dito? May nakalagay at sa akin pong pagbubuklat ay may mga page na ano po. May mga page na po ang bawat pahina. Lahat naman meron na ano Lagi po. naman may page yan. Binibini secretary, meron na po ano po. Kung mapapansin po nyo. Meron na po ano, mga page. Ayun. At ako po yung nagpapasalamat sa tanggapan ng budget officer sa napakaganda pong pagkakahanda ng ating annual budget. Ano po, maraming salamat po. At kung wala pong nakasulat na page number po sa inyo pong natanggap, ay atin pong isosoli sa tanggapan po ng Municipal Budget Officer para po malagyan ng mga pahina yung pong ating natanggap na annual budget para sa taong 2026. Maraming salamat po. Propose municipal annual budget ng taong 2026. Matapos po ang paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso, ay pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar na ito po ay matalakay sa buwan ng Nobyembre. So, ilalagay na lang po ang pitsa ng ating kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay sa ating kalihim para po sa formal na pag-iimbita sa mga head of offices na iimbitahan. Pinagtibay po ng walang total. Kagalang-galang Konsehal, ano ito? Sulat lang to. Hindi na ito babasahin. Yung sa ano, address na kay Ma'am Aral Program. Hindi na. Kagalang-galang Konsehal Forge Salumbides. Basahin pa namin. Sige po, may kopya naman na po pala lahat, Mr. Chair. So, pwede pong basahin na lang po individual ng mga kagalang-galang nating kasamaan. Salamat po. Hindi na papublic. Okay. Kagalang-galang Konsehal Forge Salumbides. Tapos na. Mr. Chair, mukhang ayos na po ang ating main agenda. So baka po, open na po. Hinihiling ko po na mabuksan na po ang hapag para po sa other matters. Other matters, kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Good morning po ulit. Salamat po, Mr. Chair. Ako po'y magalang na dahil po sa kahilingan ng ilang mga guro at ilang mga school heads na humihiling na sana raw ay magkaroon po ng makapagdaos po ang pamahalang bayan ng post-evaluation tungkol po doon sa naging naidaos sa palarong bayan. Kung kaya po ako ay magalang na humihiling sa ating kagalang-galang na punong bayan na kung maaari po ay makapagdaos ng post-evaluation na kung saan ay pwede naman pong magtalaga ang ating punong bayan ng mangungulo para sa post-evaluation sa pamagitan po ng Municipal Sports Coordinator, kaharap po ang lahat ng mga guro at naging bahagi ng idinaos na palarong bayan. Ang intensyon po nito ay
para malaman po natin kung ano po ba yung naging feedback sa Palarong Bayan at malaman din natin kung ano yung mga dapat i-improve sa sistema na ginagamit sa Palarong Bayan, sapagkat sa pamamagitan po ng Palarong Bayan, dito po tayo pumipili ng mga malalarong kakatawan sa bayan ng Tagkawayan pagdating po sa Palarong Pamprovincial. Dito rin po natin malalaman kung yung inilalaang pondo para po sa Palarong Bayan ay kung saan-saan po, kung ano-ano po yung pinaggagamitan. Ang layunin po nito ay para po sa transparency and accountability. Ako po yung naniniwala na tama lamang po na magkaroon ng mga ganitong post-evaluation pagkatapos ng isang mahalagang activity o activities para po sa ating bayan na pinupunduhan ng ating pamahalang bayan. Maraming salamat po. Resolution po para sa ating mahal na punong bayan para po sa post-evaluation ng nasabing Palarong Pambayan ay pinangalawahan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Salamat po, Tagapangulo. Ito po ay babasahin ko na po yung CP ng Katitikan. Ano po? CP ng Katitikan ng pangkaraniwang pagpupulong ng samahan ng mga guro at magulang sa paaralang elementarya ng Kinatakutan, Tagkawayan, Quezon. Naganap sa paaralan noong ika-6 ng Oktubre. Isa pong kahilingan sa ating iginagalang na Governor Dr. Helen Tan na mabigyan, malaanan o makapagtayo ng isang covered court sa paaralan ng Kinatakutan upang magamit ng mga guro, mag-aaral, magulang at residente ng barangay sa mga gawaing pampaaralan at bilang evacuation center sa panahon ng kalamidad. Resolution po para sa ating minamahal na Gobernador Dr. Helen Tan para sa isang covered court sa barangay ng Kinatakutan para sa mga mag-aaral ng barangay mataas sa paaralan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehala PPSK Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po. Correction lang po, elementarya po, elementary. Noted ang ating pong sa halip na high school ay elementary. Please go ahead, kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Ito na po ay dumaan kanina sa committee meeting ng komitiba ng Budget and Finance. Ang kahilingan po ng 4 na barangay sa panguna po ng Mansilay, Barangay Mansilay para po sa kanilang supplemental budget number 1 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 206,188.75 centavos. Barangay Mansilay Supplemental Budget number 1, pinangalawahan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pong pinagtitibay. Ganun din po ang supplemental budget number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Kagaskas na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Barangay Kagaskas SK Supplemental Budget number 1, pinangalawahan ng kagalang-galang Konsehala Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Aldabok Supplemental Budget number 1 para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 79,800 pesos .12 centavos. Barangay Aldabok Supplemental Budget number 1, pinangalawahan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay ating pong pinagtitibay.
Supplemental Budget Number 1 ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Sabang para sa taong kasalukuyan na nagkakahalaga ng 280,413.75 centavos. Barangay Sabang SK Supplemental Budget Number 1, pinangalawahan ng kagalang-galang konsehala SK Angela Salombides. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin na pong pinagtitibay. Other matters? Kagalang-galang Konsehal Sandro. Marami pong salamat, kagalang-galang na tagapangulo. Magandang umaga po sa lahat. May paabot liham po. Nais ko lang pong basahin ang request po ng Market Vendors Association of Tagkawayan, respectfully requesting the approval of temporary permit for the members to operate during this season, October 30 to November 2, 2025, December 18 to January 2. Ito po ay na-coordinate na kay Sekbong at nabanggit po na ipasok po dito ang kahilingan ng Tagkawayan vendors po. Ambulant. Mungkahi po ng Tagkawayan Ambulant Vendors para po sa pitsa ng kanilang pagtsitsanggi ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Paglilinaw? Kung wala po ang mga nasabi pong pitsa na may pitsang Oktobre 30 hanggang Nobyembre 2 at December 18 to 21, January 2, ay atin pong pinagtitibay para po sa ating Tagkawayan Ambulant Vendors. Meron lang po kasi silang particular days na pwede doon ang mga... Pwede rin nga sa special permit. Pwede na kay Mayor kung ano. Anong gagawin nyo? Kay Mayor? Kay Mayor po. Special permit lang. Nga. Paglilinaw ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Kasama po dyan yung mga paputok. Hindi, pagka Tagkawayan Ambulant Vendors, hindi pa, special din yun eh. Hindi po naka-specific yung kanilang ititinda, pero ito po ay galing sa Tagkawayan Ambulant Organization. Yung date lang po yung binabanggit na makapagtinda sila doon sa specific date, yung mga magtsatsyanggi ho. October 30 to November 2, 2025, and December 18 to January 2, 2026. That particular dates lang po. Yun na nga po, medyo may kalituhan. Kasama po yun dyan yung pag sinabi nating vendor, kasama na po dyan yung magtitinda ng mga paputok. Ay hanggang ang ating kahilingan hanggang January 2 ng 2026. So mahahagip po yun ng ating kahilingan na yan sa ating punong bayan. So dapat ma-identify po natin kung ano-ano po yung may request ng ating kahilingan na yan. Mr. Chair, dapat po ba naka-specific kung ano yung kanilang ititinda to grant the request of special permit? Sa kahilingan ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero ay masasaklaw nga nito pag sinabi mong Tagkawayan Ambulant Vendor ay in general term na kasama nga naman yung kanyang nililinaw ay ito ay doon sa pangalawang pitsa December 18 to January 2. Siguro pag
magbukod na lang para do sa specific na yan. Address ulit sa ating mahal na punong bayan. Sila naman ang nagbibigay pahintulot. Kagalang-galang Konsehal Rebe Masangkay. Maraming salamat po. Sa akin pong pagkakaalam, pagka po tungkol sa paputok, may designated area naman po na dapat pagtindahan na ibinibigay po ang Bureau of Fire Protection at ang PNP. Salamat po. Yan yung nakaraan doon sa may sementeryo na ang sabi ay wala daw bibili at nasa sementeryo. So siguro makausap na rin sa pamamagitan ng kagalang-galang na komitiba na may hawak na ating trade in industry, malaman natin kung pwedeng pagtagpuin ang kagustuhan ng manininda kung saan lugar at mapapayag siyempre ang mga kinauukulan ang Bureau of Fire at PNP para sa isang safety lugar kasi ang natatanda ko kasi noong nakaraang taon ang ibang bayan nga naman binigyan ng magandang pwesto ng pamahalaang bayan para sa pagbibinta ng kanilang nakaugaliang paninda. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Tama po yun, Mr. Chair, talaga pong binibigyan ng sadyang lugar para doon po mesto yung nagtitinda ng mga paputok. At tanda ko po ay pinapayagan rin po ng Bureau of Fire at ng PNP na doon po maglagay sa yung po dating petron ng Pamilya Laurel, yung konkretong kalsada po, doon sila ho sa may dulo, tabing dagat na. Para ho sila ay mas madaling puntahan din ng mga... Kaysa dito sa Kaysa po doon sa... Mas malayo po doon sa sementeryo, kumpara doon sa... doon po sa Bayview, wala naman pong bahayan doon sa duluhan doon. Thank you po. Malapit pa ho sa dagat. Pwedeng ma-spray ka agad kung sakaling magkameron ng pag-usok o banta ng pagputok, Konsehal Jojo. Kagalang-galang, Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Marahil po siguro sa content po ng special permit na igagrant, halimbawa po ay marahil siguro po nakalagay na po doon yung mga other provision na kailangang sundin nung nasabi pong samahan kung sakaling magagrant po yung special permit. Ano po? Salamat po. So, ang mungkahi po para po sa ating minamahal po ng bayan, napangalawa naman na po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez at nagbigay dagdag kalinawan ng kagalang-galang Konsehal Bomel at Konsehal Jojo Frondoso. Ang naiiwan na lang po na ma-specific kung ipaabot sa ating minamahal po ng bayan ay yung lugar at saka kung kailan para sa special na permiso naman sa pagpaputok sa tawag doon sa mga losses yun lahat kasi may mga pinagbabawal sila na sa pamamagitan ng kagalang-galang na komitiba ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro ay di ma-specify ang para naman hiwalay doon sa magtitinda ng paputok. Kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Matters po. Magandang umaga po ulit sa ating kagalang-galang na kalawang po ng bayan, sa ating pong member ng Sangguniang Bayan, kay Cons Pomel de Vero, kay Cons Jonas Frondoso, iisa-isahin ko po't baka may malimutan kay Cons Port Salomvides, kay Cons Rebe Masangkay, kay Cons Joel Enriquez, kay Cons Rachel Villasar, kay Cons Sander de Vero, at kay Cons Leo San Binaventura, ganun din po kay Cons Angela. Ako po ay nagpapaabot ng formal na imbitasyon, kaya ko po inisa-isa. Kami po ay may gaganaping training and seminar sa Nagcarlan, Laguna, sa Green Natures. At alam po naman natin na ang nagbibigay po ng kaligayahan sa lakas ng loob sa mga namumuno ay kayo pong aming Sangguniang Bayan sa pangunguna po ng ating ikalawang punong bayan, ang ating minamahal na mayor. Talaga pong pag kami po ay nabisita nyo sa aming socialization sa gabi ay para po kaming tinamaan na nakatama ng tumbok.
Kaya po inaasahan ko po at ako'y formal na nag-iimbita po sa inyo. Sana po kami mapasyalan ninyo. Ang start po ng aming seminar ay October 22. Ang aming pong socials po ay sa second night, October 23 po. Ayan. Sa October 23 po ang socials po namin. At nakapag-send na rin naman po sa group natin ng invitation. So baka po malimutan, kaya nire-remind ko po ngayon. Okay po, marami pong salamat sa inyo. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Marami pong salamat, Tagapangulo. Sa kapulungan po ng lahat ng Sangguniang Bayan, dahil po dun sa sulat ni Ma'am Telma Manalo na pag-atras ng kanyang kahilingan doon sa resolution, para mawala na lang po itong aking mga pending dito sa mga pending na unfinished business po dito, ipapasok ko na lang po para doon na lang po tayo pumasok sa adoption na lang po ng aking sa aral program. Baka pwede po mga kagalang-galang na i-adapt na lang po natin kung kayo po ay papayag para maipasok ko na po sana ngayon. Yun lang po, pwede po ba, Tagapangulo? Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, Ginoong Tagapangulo, kagalang-galang na Tagapangulo. Akin lang pong paglilinaw, Tagapangulo, kapag po ba inadapt lang natin, mapapalitan po ang titulo ng inisponsor ko pong ordinansa, ibig sabihin po, alin po yung part po doon, yung ang atin lang pong nag-i-struggle lang naman po tayo is yung for funding, sa funding po, Ginoong Tagapangulo. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. At Tagapangulo, ito naman po kasi ay adoption, kaya nga po tayo ay meron ditong Republic Act 1202. Ito po naman ho, Tagapangulo, ay may nakalaan namang pondo na nanggagaling nasyonal. So hindi lang, sa tingin lang po naman ng ating mga kaguruan ay hindi sasapat. Ang hinihingi ko sa madaling salita po, Tagapangulo, ang hinihingi po sa ating Sangguniang Bayan ay ayuda na in case na hindi sila sasapat na pwedeng makahingi sa ating pamahalang bayan. At naandyan naman po nakatutok yung ating SASEP na pwede silang kumuha doon sa ating school board. So ang akin lang ho dito, i-adapt natin yung ating national law para lang may katibayan na tayo ay sumasama sa kanilang Republic Act. Yun lang po, Tagapangulo. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, Mr. Chair. Sangayon po ako sa binabanggit ng ating kasamahan na Konsehal Roberto de Vero. Kaya nga lamang po ang nilalaman po ng proposed ordinance ay magkaroon po siya ng pondo kung saan kinakikitaan po ng inyong lingkod ng long-term effect or permanent na pondo para po doon kung saan nung nakaraan pong komitiba na pagtatalakay ay ibinibigay po at hinihintay natin ang local school board sapagkat sila naman po ang magpe-present ng SEF kung kanilang paglalaanan ang nasabing proposed ordinance, yun po yung gayak. Pero naniniwala po tayo na hindi po talaga sapat ang pondo ng SEF para paglaanan ng buo. Kaya po ako'y natutuwa sa paglalabi ni Konsehala Riby Masangkay sa hanay po ng Sangguniang Kabataan at nababanggit po niya kanina rin at ng mga nakaraan na baka matutuunan din ng funding from SK. At ang inyong lingkod naman po, nabanggit din nung nakaraang kapulungan, naglalabi din naman po ako sa hanay po ng mga barangay captain sa pamamagitan po ni ating kasamahan na Pangulong Konsehala Tilet Guban, baka po maisasama sa kanilang MOOE. Lahat po ng paraan tinitingnan natin na mahanapan ng pondo. Nabanggit din po nung nakaraan ni DILG na pwede rin isingit kung sakaling magkakaroon ng MOA sa mga other stakeholders ay pwede ring source of income. Anyway, ang summary po ay maipasa po sana natin yung ordinansa not only
adaptation with mechanism coming from the municipality of Tagkawen, and let the local school board propose their, let's say, their fund for this aral program. Kapag bitin po, galing sa SEP, ay di yun po ang kanilang pagkakasyahin kung bitin man po. Pag nagkaibi po yung lobbying ni Consiala Ruby Masangkay at ng inyong lingkod, karagdagan po yun, Mr. Chair. Marami po salamat. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Good morning po ulit, Mr. Presiding Officer. Ito naman po ay na-refer na sa Committee on Education. Let the committee chair craft his own proposed ordinance. Yung niya, na-refer naman na po. At tungkol po sa MOOE ng ARAL program, hindi po talaga under po sa national mandate ng National ARAL Program Ordinance ay hindi po pwedeng kumuha ng fund ang mga schools sa ilalim po ng kanilang MOOE funds. Thank you po. Kagalang-galang Konsehala Ruby Masangkay. Maraming salamat po. At ako po ay sa akin pong personal na opinion, nung nakaraan pong committee hearing tungkol po sa ARAL program ay nabanggit po doon ng ating mga panauhin at napagkasunduan natin na gagawa muna ng isang plano at programa ang local school board para po sa appropriation ng ARAL program. Kaya po siguro ay atin munang tatanungin po ang chairman ng local school board at ng bumubuo po ng LSB para po yung ating gagawaing plano at programa ay maging angkop po dun sa ARAL program na meron pong mandato ang DILG na makapag-akda at makapagpatibay ang Sangguniang Bayan in compliance po para sa hinihingi po sa atin ng DILG. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Yung sasagutin ko lang po yung kay Consiala Ruby. Ito po ba ay halimbawa ay tayo ay may nakuha sa SEP na sa plano po ba natin, kung nakakuha tayo po sa SEP, example lang po, kung tayo nakakuha ng 10 pesos, malalaanan pong ilang percent ba po ang mapupunta sa ARAL program? Ganun po ba ang ibig sabihin ninyo? Kagalang-galang Konsehala Ruby Masangkay. Doon po, pagalang-galang Ruby Masangkay, doon po ba, ang tanong ko po, kung doon sa plano na ating gagawin, ng manggagaling na pondo sa SEP, kung nagkakaroon po ba ng kabuuan ang SEP na 10 piso, ang example ko po, by percentage po ba ang gagawin o babawas lang? Para malaman lang po natin doon sa pagpaplano. By percentage po. So, magiging malinaw po. Yun ang sinasabi ni Kung Sandro na may institutional na natin yung pagkuha ng pondo sa SEP ng ARAL program. Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat, Mr. Chair. Medyo nalito lang po ako ng kaunti paglilinaw. Yun po ba ay ang tugon po ng ating kasamahan, Konsehala Ruby Masangkay, ang pagkuha po ng pondo sa SEP dito po sa ARAL program ay by percentage po, mandated to use the Special Education Fund by percent or depende po sa ipapasa ng local school board. Kasi nung mapaupo po ako sa local school board, 2 taon po ang nakalipas, ay baka lang po may nabago na. Wala po ako natatandaan na by percent ang pag-aalat po ng pagkakatay-katay, pagkakatay-katay ng SEP. Depende po sa kanilang mapagpupulungan. Kung ang inilatag lang po ng SEP, ng local school board ay 100,000, ay wala po tayong magagawa. Yun lang po yung kanilang inilatag na pondo. Paglilinaw lang po, baka po may nakakalikdaan ako. Kagalang-galang Konsehala Ruby Masangkay.
Opo. Ang binabanggit ko naman po ay hindi yung specific na by percent na ibibigay ang pondo sa aral program. Yun po ay sa Special Education Fund, hindi po sa aral program lang, ma'am. Hindi espesipiko para sa aral program. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. So, kasi po, salamat po, Mr. Chair. Kasi kung gagawa po kasi tayo ng plano, na andun po lahat kung paano po natin sila bubuuin. Ang halimbawa ko nga po sa inyo, kung 10 piso, kung may 1% siya doon, at least alam po ng aral program na yan, kung ilan lang kung ang magkano lang po ang mapupunto sa kanila. Kung yan ho ay lump sum, lahat po ay hindi natin sa tingin ko lang po, sa sarili ko pa na lang, Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Ibinababa na po natin sa local school board for them to decide sapagkat tama rin po si Consiala Ruby Masangkay, may certain percentage po ang SEP na galing po, kung di ako nagkakamali, sa real property tax sa RPT. Ano po, yun po inababanggit ni Consiala Ruby. Tama po yun. But with regards po doon sa kabuuan, kung how many percent po ang entitlement ng SEP from the RPT, let the local school board decide kung ano naman magkano ang ilalaan ho nilang pondo pagdating particular sa aral program. Yun naman po yung aking stand po doon. Maraming salamat, Mr. Matapos po ang kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Thank you po, Mr. Presiding Officer. Karagdagan lang po sa sinabi ni kagalang-galang Consander. O nga po, since ito naman po ay napag-usapan ng PSDS at saka ng ibang principals with Mayor Carlo na paglaalaanan po ng budget yung aral program through yung sinabi niya po, local school board. Nagkataon lamang po na yung proposed budget ay hindi pa po na lagyan ng wala pang allocated fund sa aral program dahil ito po ay kapapasa lamang. So bago pa lamang po. So ano naman po na the following year siguro next budget ay malalaanan na po ito ng pondo under po ng Special Education Fund. Thank you po. May mungkahi po ang kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero para sa adoption ng Ordinance Adopting the Institutionalizing the Republic Act 12028 para sa ating bayan ng Tagkawayan. Sino po ang pumapangalwa? Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Karagdagan, kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Pagliliw na po, Mr. Chair. Pwede ko po bang malaman sa kapulungan na ito, nasa ang stage na po ang aking proposed ordinance para po sa aral program. Sapagkat pag pinagtibay po natin ng adoption ng akin pong proposed ordinance, malaman ko lang po, baka po ako'y may nakakalimutan, nasa ang stage na po paroon ang aking proposed ordinance. Kasi nasa committee level pa lang po. After committee level, are we going to approve, adopt immediately as per the parliamentary procedure yung akin pong proposed ordinance? Dahil nga kagalang-galang Konsehal Sander Sandro na ito ay nasa level pa ng komitiba, so hindi ko pa rin natidinig ang inyong deliberasyon tungkol dito sa iyong sinasabi na proposed ordinance sa aral program. Nakinig ko lang ngayon sa iyo yan kasi ngayon lang uli nabuksan dahil doon naman sa adoption resolution ng kagalang-galang Konsehal Bomel. Matapos ang paliwanagan, in-acknowledge ko naman lahat. So dapat lang tawagin ko sino ang sumasang-ayon sa adoption. And hindi ko tinatalakay yung iyong proposed ordinance. Ngayon, kung ito ay merong tawag dito, conflict sa isa't isa, alin ang inyong, kayo ang bahala mag-decide. Sapagkat dito, sa sulat na nabanggit ng kagalang-galang Konsehal de Vero sa ating kay ma'am, ay naririto yung hangad lang namin sana namin maitaguyod ang aral program para sa kabubuti ng ating kabataan at hindi ang malawakang pag-usapan pa ito na may magkakahiwalay na
konsepto. Siguro ito yung dahilan kaya pinasok ng kagalang-galang Konsehal Bomel Debero yung adoption. So let it be the Sangguniang Bayan decide kung adoption or ipasa nyo ang proposed ordinance. Kaya nga tinawag ko, pinangaluhan po ang adoption ng resolusyon ng kagalang-galang Konsehal Bomel Debero, ng kagalang-galang Konsehal Porcia Lumbides. Mayroon po bang pagtutol? Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Thank you po, Mr. Chair. Gusto ko lang po malinawan, ano po yung content ng adoption na atin pong aaprubahan? May I know the entire content of the adopting the RR program? Because the title po that I propose, an ordinance adopting the Institutionalizing the Republic Act 12028. Pareho lang po. Paano po ba yun? Pareho lang po ba? Ay, ito po. Aalisin po ba natin yung... Tumataas ang kamay. Please acknowledge ang ating kagalang-galang Konsehal Porcia Lumbides. Kung magkapareho yung laman na sinasabi ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Salamat, Mr. Chair. Kung hindi po ako nagkakamali, ang mungkahi po ng ating kagalang-galang Debero ay resolusyon na ating pong i-adopt yung ating pong aral program, which is batas naman po. Ay, yun po ay aking magalak na pinapangaluhan. Ngayon po, kung hindi po ako nagkakamali, bilang ang nagresolusyon naman ho na ma-adopt ang ating pong naturang batas ay ang komitiba, chairman ng komitiba ng education, parang lalabas na po na siya na po magiging principal author at magiging co-author na lang po ang unang nagmungkahi. Dahil kung titingnan niyo po kahit po sa mga proseso ng Senado at ng ating House of Representatives, lagi pong talagang nagiging principal sponsor or author yung chairman po ng komitiba. Kaya po, lalabas po na parang maglalabas po ng sariling bersyon. Kung hindi po ako nagkakamali po sa aking pagkakaalam bilang ako po ay 3 taon ng konsehal, parang may sariling bersyon ng pinapasok o ipapasok ang ating pong committee chair ng education na kanya po munang sinimulan sa pamamagitan ng isang resolusyon. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Magandang umaga po uli. Sa palagay ko po ay kung siguro mas dapat po na nating mas tutukan pa yung kay Konsehal Sander na panukala sapagkat yun naman po ang nauna. Iisa lang naman po ang intensyon nun eh. At naniniwala po ako na okay lang po yung paliwanag ni Konsehal Lumbides, kaya lang para kay yung chairman ng committee maging author sa kabila ng yung idea ay nanggaling sa iba, ay para yata pong sa paniniwala ko ay para pong hindi naman tama. Kasi, halimbawa po, ako nakaisip tungkol sa committee ng isang konsehal, biglang magiging co-author lang ako. Ay ako po yung nakaisip ng batas na yon. Kaya nga po merong pagrespeto doon sa committee chairman na automatic ay siya ang co-author ng ordinansa. Kasi kung palaging gagawin natin na sa bawat resolusyon ay pasok na isang konsehal na hindi naman niya committee at siya magiging co-author na lamang at ang author ay yung may hawak ng committee, ay para na rin po natin sinabing ay wala dahilan para ikaw ay mag-isip ng ordinansang pwede mong ipasok. Pagrespeto lang, hayaan po nating yung nakaisip ang maging principal sponsor, ang maging author, at yung pong may hawak ng committee, ay siya naman po yung maging co-author. Para naman hindi naman sabi nga yan totally, pag ganun po ang mangyayari, katulad po na nangyari sa atin, tig-iisa lang kaming committee. O di lagi na lang kaming
lagi na lang kaming si co-author. Para namang hindi naman balanse pagka ganun. Thank you po. Kagalang-galang Konsehal for Chalumbides. Salamat po, Mr. Chen. Tama po, ginagalang ko po yung opinion ni Konsehal Jojo Frondoso. Pero pagdating mo sa mga proseso ng papasa ng batas, hindi ho opinion ang ating dapat kinakatigan kung hindi ho ang mga batas, faktual na itinuturo sa atin, mga prosesong sinusunod, mga panloob na patakaran. At yun po yung naging practice ng ating pong mga mambabatas kahit po yung mga nasa itaas. Hindi naman po ibig sabihin nun na winapawalang bisa ang ating pong unang nagmungkahi talaga. Kaya nga lamang po, doon po pumapasok yung sinasabing lobbying. Ilabi ho ng maayos sa komitiba ng nasasakupan ho ng nasabing batas. Kasi at the end of the day, hindi po tatakbo yan kung hindi ho sa say ng committee chairman. Kaya dapat ho siguro mag-usap sila kung ano yung mas magandang patutunguhan itong ordinansa. Pero at the end of the day, yung committee chairman pa rin po magdidikta kung susulong yan o hindi. Kaya kung ang desisyon sa tingin ng committee chairman ng edukasyon ay i-adapt na lang yung talagang structure ng batas ng aral program, ayun po yung sa kanyang opinion. At hindi ko na lamang po alam kung nagkaroon po ng pagtutol doon, kung nagkaroon man ng committee hearing, yung ating pong principal na talaga nagsulong ng batas. Pero ganun pa man po, tama naman po kasi kahit naman po ako, bilang ako yung unang nagpasok, syempre ayoko rin naman pong magiging co-author ako. Pero ganun po yung ganun yung practice eh. Kaya siguro po madadaan na lang yan sa usapan. Kaya po ilabi na lang sana ng ating author sa ating principal sponsor ng ordinansa na committee chairman kung paano po nila mas magandang patutunguhan itong ordinansa na ito. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat. Nakikita ko naman pong inilalabi naman ng sabi nga ng principal sponsor yung kanyang ordinansa sa mismong committee, naghahawak na committee. Ang akin lamang po, at naniniwala pa ako na dumadaan naman sa tamang proseso sa pangunguna po ng committee chairman. Kaya lang, dahil po sa mga narinig ko nga at ipinaliwanag, ngayon ako naniniwala na kung bakit isa lang ang committee ko. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Maraming salamat po, Tagapangulo. Sang-ayon no sa aking pakikinig sa bawat paliwanag ng bawat isa, yun ho kasing pagpapasok ng mga ordinansa, sabi nga ho ni Consport ay parang bibigyan natin parang mas bigyan natin ng karapatan yung committee chairman ng siguro ay hindi naman ito kailangan magpagalingan kung sino nagpasok eh. Siguro tama nga sabi ni Konsehal Frondoso na respeto na lang. Bakit hindi po na lang natin tanungin ang ating committee chairman ng education kung siya pa ay pumapayag na ibigay na lang natin sa totoong nagmungkahi ng ordinansa na kung siya'y pumapayag na ibigay na lang natin ang pagsang-ayon sa kanyang ordinansa. Yun lamang po ang aking opinion. Maraming salamat po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Paglilinaw lang po, Mr. Presiding Officer. Baka po tayo ay nalilito lamang. Sa pagkakaintindi ko po, ang primary author po ay si Kagalang-galang Consander, nag-propose ng ordinance. Ang ipinapasok po ni Kagalang-galang Cons Robert De Vero ay isang resolusyon na nag-a-adapt ng aral program. So, yung maikling validity, yung versus yung sa long term, since ito naman po kahit wala pang ordinance, nakakabigay naman po talaga ng fund ang CEF to local school board. So yun po ang pagkakaiba. Isang resolution, isang ordinance, wala pang binabago. At katulad po na sinabi ni Fort Salumbides, nasa batas po kasi nasa ating local government code na ang
kung ano po yung nilalaman ng ordinance ay napapaloob na dapat i-refer sa chairman ng umahawak ng komitiba. Otherwise po, hindi na po tayo bibigyan ng chairmanship. So meron po tayong trabaho na saklaw ang hawak nating mga komitiba. So yun lang po. Thank you. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Maraming pong salamat sa aking mga kasamahan dito po sa Sangguniang Bayan. Just for the record lang po, ang inyo pong lingkod ay hindi after kung ako man ang magiging author o hindi. Pero kung ang proseso po ay yun, ay wala naman po problema sa akin. Kaya nga lamang po sa akin nga pong paniniwala na kahit hindi ka po member ng komitiba, kung ikaw ang author, ikaw ang magiging ikaw ang magiging author at ang chairman ang magiging automatic na co-author. Isa po 'yun. Pangalawa, sa local government din po ay pwede naman magkaroon ng multiple author na pwede naman po kung ano pong magkakasunduan. Again po, for the record, ay kung ano po ang mapagtitibay ng nakararami dahil sa political arena dito po sa plenary, everything is a number games. Naiintindihan ko naman po 'yun. Kami lamang po ay naglalabas lamang ng amin pong mga opinion. Maraming pong salamat, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Ako po ay pumapangalwa din doon sa kahilingan ni Cons Bomel at ito naman po isang resolution. At bukod po doon, ang pag-approve naman po ng SEP ay mayor at district supervisor po ang mga pangunahin na nag-a-aproba kung paano po gagamitin ang pondo ng Special Education Fund. Kaya doon po sa resolution na yon ay isa po ako sa pumapangalwa dahil sila naman po yung gagawa ng plan and programs. Ano po? Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Jojo Frondoso. Maraming salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang pong linawin yung ipinangungatuwiran ko kanina. Hindi ko po sinasabi na tutol ako doon sa resolution ni Consel Tibero po. Dahil alam ko naman pong magkaiba. Yung sa kanya resolution for adoption, ito naman po yung sa ordinance. Ano po, alam ko na. Ang ipinagpaliwanag ko lang po kanina ay doon sa ipinaliwanag po ng isa natin kasama konsyal na sa batas, kahit ikaw yung author, sponsor ng isang ordinance, ay tama naman yun. Kung hindi mo committee, dadaan po yun sa proseso sa chairman ng committee. Pero ang akin doon, hindi ibig sabihin, hindi ako nasangayon na kung hindi ikaw ang chairman ng committee, pero ikaw ang sponsor, ay magiging co-author ka na lang. Yun po ang ibig kong sabihin, hindi ho yung pagtutol daw natutol doon sa resolution o doon man lang sa ordinansa. Salamat po. So para po mabawasan ang ating bigat ng ating punto na inyong pinagtatalunan ay meron pong pumapangalawa matapos ang mahaba at pagbibigay ko ng pagkakataon sa bawat isa ng pagpapaliwanag ng inyong mga opinion at mga piran, ay meron pong pumapangalawa sa resolusyong mungkahi ng kagalang-galang Konsehal Bomel Tibero. Pinangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Port Salumbides at kagalang-galang Konsehal Reby Masangkay. Ang naputol po natin kanina sa pagbibigay ko po ng inyong pag-a-acknowledge ko po sa inyo ay kung sino po ang tumututol. Kung wala po, ang resolution po ng kagalang-galang Konsehal Bomel Tibero sa adoption ay atin pong pinagtitibay. Pumasok lang kasi kayo mga kagalang-galang doon sa ano. Ayaw ko lang, siyempre, papel naman nyo naman. Role nyo naman yan kaysa doon sa akin. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Thank you po, Mr. Chair. Para lang po sa kalinawan ng lahat, kaya po natanong ni Konsehal Sandro kanina kung ano pong lagay ng kanyang ordinansa, ay
bagamat resolution ho yung minumungkahi ng ating pong Konsehal de Vero. Kasi po pag nag-resolution ka na ma-adapt na lamang yung aral program, kaya ko po nabanggit na siya na yung magiging main author kasi sabi ko po panibagong version na po yun. So, alin po ba ang masusunod kung sakali? Ako po yung sumang-ayon doon dahil siya po ang committee chairman. Pero sa kalinawan po ng lahat, ang principal author ay ang taong nag-file ng first reading ng isang ordinansa. Ngayon po tama po, yung una pong final na ordinansa sa aral program, yun po ang principal author ay si Konsehal Sandro. Ngayon po nagmungkahi na ma-adapt na lamang ni Konsehal de Vero yung aral program. Kaya po nagkaroon po ako ng paniniwala na naggagawa na rin po siya ng sarili niyang version ng pag-adapt dito. Kaya po gusto ko linawin. Kasi po kapag nag-resolution ka po, na ba-adapt ito, alin po ba, kanino po ba naka-address? I-resolution po ba natin na ma-adapt yung version ni Konsehal Sandro o may sinusulong po na version si Konsehal de Vero? Kaya gusto ko lamang po malinaw para hindi po tayo magkaroon ng kaguluhan sa mga proseso po natin. Kaya nga siguro kanina kung napansin nyo, nung itanong na kung pareho yung nilalaman ng ating pinagtatalakayan, ay pinababasa ko sa inyo at sabi nyo pareho. Kagalang-galang, Konsehal Sandro. Thank you po, Mr. Chair. Kaya nga po, tanong ko doon kanina ay kung pareho po yung nilalaman. Kasi po, doon pa lang sa entrada ho, adapting po, yung resolution po kasi ay sentiments na kung sakaling pagbibigyan yung resolution adaptation. Pero yung sa akin po kasi is ordinance, institutionalizing, isinasa batas. Kaya po ang aking tanong, alin po ang may long-term effect? Ang tanong ko nga po sa ating kasama kanina, sa chairman po ng komitiba, i-adapt or sa ordinansa po na aking nasimulan? Magkaiba po eh. Magkaiba po siya. Magkakaiba po ng impact, Mr. Chair. Kapag adaptation po ang ginawa, that is only adaptation. There will be no long-term effect. Depende, case-to-case basis po yun. Kapag in-ordinance at in-institutionalize, ibig sabihin isinabatas, year by year, ay kailangan na pong laanan. Yun po ang... Siguro, dahil may mungkahi, ang kagalang-galang na may committee chairman at ng adoption, alam ko na nandyan yung iyong proposed ordinance at tinatrabaho nyo pa ito at sa level ng inyong komitiba. So, kaya nga ako as a presiding officer ay kinuha ko yung lahat ng inyong opinion at kita nyo naman wala akong binigyan ng kumbaga sapat ang inyong pagpapaliwanag. Kung kaya matapos ang inyong paliwanagan, kayo rin ang pinabuto ko kung i-adapt po. So, sa palagay ko, wala na tayong dapat pag-usapan. Kasi napag-desisyon na. Tinanong ko naman kung sino ang tumututol at atin napukpukan na. So, kung ano yung magiging ano niya, ng kalalagayan noong proposed ordinance, let it be decided yung adoption ng ano. Kung may kakulangan, kasi kung babalikan natin, in a way na hindi naman natin sinasangkot itong sulat. Kasi medyo labas naman ito sa ating pinag-uusapan. Lamang ay hindi naman ito sangkot doon. Kaya siguro sila nalilito ay baka akala pagpunta noong sa committee hearing o committee meeting ng paghingi ng tulong para sa aral program ay nagsakto naman na ipinasok ng kagalang-galang Konsehal Sandro yung proposed ordinance. So nagkameron nga ito ng iba't ibang paliwanag ng ating mga kagalang-galang na konseho at nagkameron na iba't ibang konsepto. Pero hindi iyon dahilan doon sa nilalapit. Para malinaw lang itong sulat. So, gusto ko lang tanungin ang mga kagalang-galang na nasa komitiba kasi nasa inyong level lang ito. Ang tanging mabalikan ko lang ay yung hinahangad lang naman nila ay anong tawag dito? Makakuha ng tulong pinansyal sa Sangguniang Bayan. So, yun lang naman. So, kung magbigay, siguro ano na lang tayo, mag-usap na lang tayo.
Parang nang hindi, lang to. parang doon sa ganun. Nang bukod, mga kagalang-galang na konsehal. Okay. Kagalang-galang konsehal Fort Salumbides. Sige, salamat po Mr. Jan. Uling paliwanag na lang po. Kaya po ako nag-come up sa ganong ideya na kapag ka nag-resolution ka ng panibagong pag-approve ay magiging panibagong ordinansa na ito. Sapagkat kung maaalala po ninyo sa mga nakaraang practice natin, pagka ang ordinansa naman po ay pwedeng i-adapt, usually lalo yung mga ordinansang wala namang penalty, ay ang nangyayari po doon kung mababasa nyo sa dokumento, resolution na minumungkahi na ma-adapt ang isang batas, whereas, tapos susundan po yun nung sulat ng ordinansa. Na usual kung sino yung nag-resolution na ma-adapt, siya rin yung whereas on motion of Councilor blank, siya na rin po yung nagiging author ng ordinansa. Kaya gusto ko lamang po, kaya po nabanggit ko lamang para sa kalinawan, kasi po, ako po sumang-ayon sa ordinansa ni Consejal De Vero na magkaroon nga po ng adoption. Pero dapat po yun ay batas din. Magiging floating ho yung kay Consejal Sandro. Kaya siguro po linawin kung minumungkahi na lang ni Consejal Bomel, tapos yung version ni Consejal Sandro ma-approve. Pero ganun pa man po, siguro baka pwede po itong mapag-aralan na lang muna at matingnan ng ating secretary kung paano po yung magiging po nito, yung magiging dapat na gawin para naman po hindi tayo lumalabag sa ating mga tungkulin bilang po mga mambabatas. Yun lamang po. Maraming salamat po. Other matters po. Other matters, kagalang-galang Consejal Reby Masangkay. Maraming salamat po. Kaya nung una hindi po ako bumoto. Nung maliwanagan ako, reso lang pala kaya ako yung nagpangalawa. Ganun pa man po ay humihiling po ako na makapag-akda ng isang kahilingan para po sa tanggapan ng MDR, RMO at sa tanggapan po ng MAU. Dahil noon pong nakaraang Sabado at Linggo, pagkatapos po ng malalakas at pabugso-bugsong pag-ulan, ay nag-ahon po kami sa bukid. Simula po doon sa daan, Kinaagila, ay meron pong parte na yung kanal ay apaw na ang tubig. Sa Makatwid po ay mababaw na at makipot na yung kanal doon. Ganon din po pagtapat sa Payapa, doon po sa tapat ng mga aguda. At ganon din po sa may pagkalipas po ng school ng elementary ng Payapa. Ibig ko lang pong sabihin ay sa obserbasyon po namin ay makipot na yung kanal at mababaw na. Plus yung atin pong kalsada doon ay mababa na. Pero sa kahilingan po ng ating mga kababayan doon, ng mga magsasaka, lalo't higit po yung may mga tubigan, may mga palayan, ay ang sabi nga nila, kapag umuulan lang naman daw, saka bumabaha. Pero ganun pa man po ay malaki din po ang nagiging problema ng ating mga magsasaka dito. Kung kaya po hinihiling ko sa tanggapan ng MDR dahil tuwing uulan ng malakas ay laging baha at hindi po nadadaanan. At ganun din po sa tanggapan ng MAU na mabisita ang mga nabanggit pong lugar para po mapag-aralan kung kinakailangang ito ay magkaroon ng paluangin at palalimin yung mga kanal na nasabi po sa mga lugar na ito. Dahil nga po sa kakulangan ng budget, kung kaya po panghuli na yung ating karsada. Salamat po. Mungkahi po para sa MDR at sa MAU na mabisita ang nasabing lugar at ang pag-aaral para sa dredging po, pagpapalalim ng kanal ng palayan ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming pong salamat, Mr. Chair.
Ako po ay nagpapasok at magbabasa po ng titulo pa lamang ng isa pong proposed ordinance at mapag-aralan po ng komitiba at mabigyan ko po ng kopya. Ako po ay nag-aakda ng an ordinance adopting a framework of coordination for the implementation of national, provincial, and municipal government infrastructure projects and programs within the municipality of Tagkawayan by the barangay local government units. First reading po para sa nasabing proposed ordinance. Noted ng ating pansamantalang kalihim. Kagalang-galang Konsehal Port Salombides. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, inihiling ko po na mapasama po ang aking mga ordinansa na mga for public hearing. Ang ordinance declaring April 2 of every year as Autism Awareness Day in the municipality of Tagkawayan, Quezon and providing funds. Therefore, tsaka po ang isang ordinansa na an ordinance establishing the Persons with Disabilities Affairs Office in the municipality of Tagkawayan, Quezon, providing for its functions, structure, and appropriations and for other purposes na mapasama po sa mga for scheduled ordinance ng mga ordinance ho ni Konsehala Reby Masangkay dahil yung audience po nito ay parehas lamang. So, pakinote na lang po, Madam Secretary. At Mr. Chair, kung wala na pong pungkahi ang ating mga kasamahan ay hinihiling ko po na magsara ang ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Sandro. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Marami pong salamat, Konsehal Salumbides. Ako po ay magalang na humihiling sa Committee Chairman po ng Environment, kay Konsehal Richelle Eliazar, patungkol po dun sa proposed ordinance sa atin pong spaghetti wires. Kung maaari po ay pag-aralan na natin sa komitiba pag may bakanting panahon po at makapag-invite po nawa tayo ng mga resource person. Marami pong salamat, Mr. Chair. Mungkahi po ng kagalang-galang Konsehal Port Salombides sa pagsasara ng ating pagpupulong ay pinangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, tayo po ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.